Samantala, inilabas na ng International Criminal Court ang panibagong batch ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinakasang kasong crimes against humanity. Ang detalye sa pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. Nag-disclose ang prosekusyon ng International Criminal Court ng panibagong batch ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinaharap niyang kasong crimes against humanity. Sa dokumentong may lagda ni ICC Prosecutor Karim Khan, nakasaad na nagsumite ang prosekusyon ng 139 items of evidence sa defense team ni Duterte. Tinukoy ito bilang confidential alinsunod sa protocol, pero sinabi ng ICC na ito rin ang documentary material na nakalagay sa arrest warrant ni Duterte. Kabilang dito ang mga ebidensya sa drug war killings noong panahong alkalde pa siya ng Davao City at murder at barangay clearance operations noong siya na ang Pangulo. Bukod pa ito sa 181 items of evidence na nauna nang naisumite ng ICC prosecution noong Marso. Para kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, ang pagsusumite ng mas malalim na mga ebidensya ay mas magpapatibay sa kaso ni Duterte. Nagbigay sila ng ebidensya patungkol sa elemento ng kaso. Nagbigay sila ng ebidensya patungkol sa mga patayan sa Davao. Nagbigay din sila ng kaunting ebidensya patungkol sa patayan na ang tawag nila ay nationwide barangay clearing operations. Kaya ito na yung, kumbaga, ito na yung exciting part. Samantala, ibinasura rin ng ICC ang hiling ng kampo ni Duterte sa pag-inhibit o pag-excuse kina ICC judges Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera sa ruling kaugnay ng pag-question ng depensa sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Paliwanag ng ICC Pre-Trial Chamber, alinsunod sa Rules of Procedure and Evidence, ay tanging ang mga judge lamang ang maaaring humiling sa ICC Presidency ng pag-excuse o pag-inhibit sa tungkulin. Gate ni Atty. Conti, walang batayan ang hiling ng kampo ni Duterte at maaaring taktika lamang nila ito para i-delay ang paglilitis dahil kapag na-excuse ang dalawang judge sa kaso, isang judge na lamang ang matitira sa pre-trial. Ayon naman kay Atty. Nery Colmenares na abogado ng mga biktima ng war on drugs, noong una pa lamang ay alam na nilang ang jurisdiction ng ICC ang ke-questionin ng kampo ni Duterte upang malusutan niya ang mismong paglilitis. The moment na si President Duterte ay matalo sa issue ng jurisdiction at magkaroon ng trial, sigurado yan, wala siyang ebidensyang maisasubmit and President Duterte will be the first Asian to be convicted in the ICC. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa.